Isinapubliko ng Philippine Coast Guard ang mga aktibidad ng mga mangingisdang Chinese sa Scarborough o Panatag Shoal mula pa noong 2016. Kabilang narito ang panguha ng giant clams na nagtagal hanggang 2019 na aktwal na nakuhanan noon ng PCG. Hindi pa raw nakontento rito at kinayod pa ng mga service boat ng China ang seabed ng Baho de Masinloc para maghanap ng kabibe. Naaktuhan din ang panguha nila ng pufferfish at stingray. Maging na mga pawikan kung saan isa rito ay nakitang patay kalaunan. Sabi ng PCG at National Security Council, pagpapatunay lamang ito na matagal nang sinisira ng China ang marine environment sa Panatag Shoal bago pa man ilunsad ang Transparency Initiative ng kasalukuyang administrasyon. Na hindi totoo yung sinasabing ang ginagawa nating pag-expose ng agresibong paggalaw ng China, paninira ng environment, panghaharas ng Filipino fishermen only happened during this administration. The objective of this is to give the right information to the Filipino people. Sabi ng PCG, ipinasa ang mga litrato at video na ito sa Office of the President at National Intelligence Coordinating Agency noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kung may naging aksyon dito noon, tugon ng PCG. I don't know. Hinamon naman ng NSC ang China na buksan sa international scrutiny ang Baho de Masinloc upang mapatunayang hindi sila ang sumira sa marine environment dito. They are the ones that are there right now. They are preventing us from going inside the lagoon so that in order for the world to find out if China indeed has fulfilled its obligations under international law, buksan natin yung Baho de Masinloc to international scrutiny. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Baho de Masinloc. Gagamitin naman ng pamahalaan ang mga nakuwang litrato at video bilang karagdagang ebidensya sa paghahain ng kaso laban sa China. Samantala, iginiit ng NSC na walang karapatan ng China Coast Guard na manghuli sa mga umano'y dayuhang iligal na pumapasok sa South China Sea, kabilang na sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa regulasyong inaprubahan ng China, hanggang 60 araw tatagal ang detention at walang trial na magsisimula sa June 15. Ang NSC, tinawag itong pananakot lamang ng China. These regulations cannot apply to the exclusive economic zone of coastal states like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines, or any other country for that matter. These new Chinese Coast Guard regulations is nothing more than part of China's scare tactics to intimidate and coerce its Asian neighbors. It is provocative, escalatory, and increases the tensions in the South China Sea. The Philippines will not be intimidated nor coerced by the Chinese Coast Guard. We will never succumb to these scare tactics. Una na ring sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang kautusan kasabay ng pagtitiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino sa WPS. Patuloy ding hinikayat ng NSC ang mga Pilipinong mangingisda na ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa West Philippine Sea kasabay ng pagtitiyak na poprotektahan sila ng PCG at Philippine Navy. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.